Mainit na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakauwi na ng bansa mula sa state visit sa Australia. Pakikipagpulong sa mga opisyal doon naging mabunga ayon sa presidente. Epekto ng surot at daga sa imahe ng NAIA ikinababahala ng isang mambabatas. Dagdag bawas sa presyo ng langis, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Panibagong taas presyo sa LPG ipinatupad ngayong Marso. Fire Prevention Month aarangkada ngayong Marso. Mga pag-iingat upang maiwasan ang sunog muling ipinaalala ng Bureau of Fire Protection. 200 mga tsuper at personnel ng PITX na paglingkuran sa medical mission na hatid ng Manibela at Members Church of God International. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Biyernes, March 1, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali. Nakauwi na ng bansa kagabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa 2 araw na state visit sa Canberra, Australia. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking bagay ang kanyang pagbisita sa Canberra upang makita ang mga oportunidad at potensyal upang mapalakas ang relasyon ng Pilipinas at Australia. Nagpasalamat si PBBM sa patuloy na suporta ng Australia sa usapin sa South China Sea. Ayon pa sa Pangulo, naging mabunga ang kanyang pakikipagpulong kay Australian Prime Minister Anthony Albanese. In my meeting with Prime Minister Albanese, we explored ways to maximize the strengths and opportunities from our strategic partnership. Our discussions on trade, investment, and security shall inform the next steps in implementing and achieving the enhanced cooperation outlined under the framework of our strategic partnership. Nakatakda naman bumalik sa Australia ang Pangulo sa linggo para naman dumalo sa ASEAN-Australia Commemorative Summit. Aminado si Makabayan Black Lawmaker, House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na premature o masyado pang maaga kung kukwestiyonin ni Numan sa Korte ang economic charter change. Sa gitna ito ng ginagawang pagdinig ng 2 kapulungan ng Kongreso sa panukalang luwagan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Narito ang report ni Rosalie Cos. Naniniwala si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na masyado pang maaga upang questionin sa Korte Suprema ang itinutulak ng administrasyon na economic charter change. Sa kasalukuyan, dinidinig sa Kamara ang Resolution of both Houses No. 7, samantalang Resolution of both Houses No. 6 naman sa Senado. Layo nitong luwagan ng economic restrictions na itinatakda ng saligang batas sa public utilities, education at advertising. Ayon kay Representative Castro, sa ilang araw na pagdinig ng House Committee of the Whole sa RBH 7, may nakikita na itong mga pwedeng questionin sa panukala, gaya ng mga probisyong kontra sa Article 2, Section 19 ng Konstitusyon. Gayon din ang ginagawang proseso ng pagdinig ng Kamara sa RBH 7. Gayunman, hindi pa maaaring maghain ng petisyon laban dito sa Korte Suprema hanggat hindi na ipapasa sa 2 kapulungan ng Kongreso ang resolusyon. Kapag nangyaring matapos na halimbawa ang House of Representatives na ipasa na tong House RBH 7, sa bahagi naman ng Senado ay yung RBH 6 at magkaroon na ng sinasabing batas subject for referendum, parang doon sinasabi ng mga legal luminaries na doon pa lang pwede ma-question ito ng Supreme Court yung naging procedure and even doon sa content ng RBH. So premature pa talaga ngayon kung sakali na merong magpa-file ng ng petition sa Supreme Court. Samantala, pinuno naman ng isa pang Makabayan Black Lawmaker ang iilang kongresista na nakikilahok sa talakayan ng RBH 7 sa Kamara. Anya, kakaunti lang ang dumadalo sa dapat ay Committee of the Whole deliberation sa panukala. Mapapansin nyo rin naman, di ba dapat 60 plus ang sumama sa Committee of the Whole? Ang nangyayari po,
pag umaabot na kami ng ilang oras at gabi na, natitira po doon Makabayan Block. So, gusto ko lang sabihin na hindi dapat ganon, di ba? Sa Committee of the Whole, dapat Committee of the Whole ang nagdi-discuss dahil yan ay tinutulak nilang measure. Araw ng Miyerkules, February 28, tumagal ng hanggang mag-aalas 11 ng gabi ang pagtalakay ng Kamara sa RBH 7. Target ng House of Representatives na tapusin sa susunod na linggo ang deliberasyon ng House Committee of the Whole sa panukala. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang senador na dapat ayusin ng mga ahensya ng gobyerno ang pamamahagi ng ayuda at iwasan ng makisali rito ang mga politiko. Pero para sa isang mambabatas, wala siyang nakikitang masama hinggil dito. Narito ang report ni Harleen Delgado. Hinimok ni Senator J.V. Ejercito ang Department of Social Welfare and Development to DSWD at ang Department of Labor and Employment o DOLE na tiyaking makukuha ng buo ng mga benepisyaryo ang kanilang ayuda. Kasunod ito ng isiniwalat ng senador sa plenaryo na umano'y ayuda scam sa San Juan City kung saan kinukubra umano ang ayuda ng tupad program ng ilang nasa katungkulan. Pero sa panayam kahapon kay Mayor Francis Zamora, mariin itong pinabulaanan ang mga paratang laban sa kanya. Tupad po is a national government program. Hindi ho namin hawak ang salaries. No? Yan po ay sa DOLE at meron nga pong system wherein you will have to claim these salaries sa Palawan. Giit ni Senator Ejercito, dapat mayroon ding exit mechanism para hindi anya umasa ng umasa ang tao sa ayuda. Hindi po ko against sa mga ayuda at sa mga programa ngayon, but this should be temporary. Again, dapat mag-graduate into something that is sustainable. Ang maganda siguro kung lagyan ng halimbawa ang tupad, dapat may training, pasukan niya ng training or skills development para po pag-graduate nila, they will now be eligible for jobs and opportunities. Kaya ako nabanggit na ayuda mentality, kahit saan kayo umiko, talagang gano'n na, lalo pag eleksyon, yun ang inaantay na ngayon. Yung iba, hindi na po nagtatrabaho. Para kay Senator Ejercito, dapat i-streamline at gawing uniform ang pamimigay ng gobyerno ng tulong pinansyal dahil palaki na anya ng palaki ang nilalaan na budget para sa ayuda kada taon para sa iba't ibang social programs. Ilan sa halimbawa nito ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD na mayroon lamang 4 billion pesos na pondo noong 2014 pero lumobo ito sa mahigit 34 billion pesos ngayong 2024. Para rin kay Senator Ejercito, mas mainam na hindi na makisawsaw ang mga politiko sa pamimigay ng ayuda. Pero aminado ang senador na maging siya sumasama sa pamimigay ng ayuda dahil hinihiling umano ng local officials. Kaya lang ako, siguro guilty rin minsan doon sa mga humihingi ng AICS or tupad programs in other local government units. Kaya lang minsan, sila po yung nag-iimbita. No? Halimbawa, may scheduled visit ang isang legislator. Ako po, itataon po nila yung payout para daw ma-appreciate nung malaman daw ng mga tao. Ideally, I think mas maganda kung hindi na pumipicture yung mga politiko para talagang maging mas epektibo yung mga programa. Para naman kay Senator Amy Marcos na nakikita rin na namamahagi ng ayuda sa iba't ibang probinsya, walang masama sa pagsama ng mga politiko, lalo na ng mga local official dahil sa kanilaan niya nagpapatulong ang mga social workers sa pamahagi ng ayuda. At gaya ni Senator Ejercito, naiimbitahan lamang din umano siya sa mga aid distribution. Ako yung chair, ako yung vice chair dyan sa DSWD budget. Nakukumbida ako sa mga OSCA, EFSCA, yung mga senior citizen. Na-invite ako. Importante sa akin dahil kailangan ko marinig sa kanila, natatanggap ba ninyo? Or may awas ba yan? Imposible na hindi ako pupunta. Ang pangit lang talaga pag pinakialaman ng listahan. Ibang usapan yon. Nang matanong naman kung nababahala siya sa mga nagsasabing ginagamit niya ito bilang re-electionist sa 2025 midterm elections. Layo-layo pa ng eleksyon. Naku naman, sobra namang lapit na ng eleksyon, parang na-agitate tayo. Napakarami kasing programa na lumalabas. Ayoko naman na mauwi tayong lahat sa ayuda mentality.
Una ng pinuna ni dating Senador Ping Lacson na iligal at labag sa saligang batas ang ginagawang pamamahagi ng mga mambabatas ng ayuda dahil trabaho anya ito ng mga ahensya ng gobyerno at hindi ng mga politiko. Jorge Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumakalat ngayon ang video ng pagdukot umano sa isang aktivista sa Batangas na kinalaunan ay sinasabing sumuko naman sa Philippine Army sa Sorsogon. Ayon sa Philippine National Police, wala silang natanggap na ulat hinggil sa pagdukot sa nasabing aktivista. Tanging ang pagsuko lamang nito sa Philippine Army ang nakarating sa kanila dahilan para magsilbi ang CIDG ng warrant of arrest laban sa suspect habang nasa kustodiya ito ng militar. Narito ang report ni Leia Ilagan. Wala tayong sa posisyon para sagutin yung mga report na sinasabi na mayroong dinukot na isang tao na muna hindi natin alam yung authenticity po nitong kumakalat po na CCTV footages, whether or not itong sinasabi po nila na sumuko sa AFP po ay one and the same person. Ito ang kumalat na video sa social media kung saan makikita naglalakad ang isang lalaki nang biglang sinunggaban na isa sa 5 kalalakihan. Kita sa timestamp ng CCTV, nakuha ito noong alas 4:49 ng hapon, Miyerkules, ng nakaraang linggo, February 20. Ang lalaking sinunggaban ay sinasabing ang aktivistang si Jose Marie Estelier at kapatid ng dating political prisoner at amihan activist na si Jean Estelier. Ngunit ang Philippine National Police sinabing walang natanggap na report kaugnay sa abduction ni Estelier sa Batangas. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang nakarating sa kanilang impormasyon ay ang pagsuko nito sa Philippine Army noong February 23. What we can confirm to you, ma'am, noong February 23 po, upon learning po na itong si Jose Maria ay sumuko po sa Philippine Army, ang CIDG po ay nag-serve po ng warrant of arrest against po sa kanya. Gayunman, hindi aniya nakuha ng CIDG ang kustodiya ni Estelier dahil sa temporary commitment order mula sa korte. Hindi po nakuha, ma'am, yung kustodiya po nitong si Jose Maria. So, Jose Marie Estelier alias Maria, dahil may pinakita po na temporary commitment order na inisyu po ng Regional Trial Court Branch 52 na kung saan nakalagay po doon na itong si Jose Marie Estelier alias Jose Maria ay mananatili po sa kustodiya po ng 903rd Brigade Philippine Army. Dagdag ni Colonel Fajardo, si Estelier ay mayroong kinakaharap na 19 na kaso. Walo po doon ay murder, may attempted murder din po siya, may frustrated, may illegal possession of firearms, may theft, at marami pa pong kaso. 19 cases po ito according to CADG Region 5. Ang grupong karapatan, hinimok ang Commission on Human Rights na imbestigahan ang insidente. Si Estelier ay nananatiling nasa kustodiya ng 903rd Brigade ng Philippine Army sa Sorsogon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi ng paumanhin sa Korte Suprema ang dating tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na si Lorraine Badoy matapos atulang guilty ng indirect contempt. Ngunit nanindigan siya na walang pinagbantaan na sinuman. Narito ang report ni Dante Amento. Guilty ng indirect contempt. Ito ang hatol ng Korte Suprema kay dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. Pinagbabayad din ito ng Korte ng 30,000 pesos na multa. Ito ay dahil sa mga pahayag ni Badoy kay Judge Marlo Magdusa Malagar ng Manila City Regional Trial Court Branch 19.
Si Judge Malagar ang nag-dismiss sa petisyon ng Department of Justice o DOJ na layong ideklarang terorista ang Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. Inakusahan ni Badoy si Judge Malagar na kaibigan umano ng mga terorista. Sa kanyang social media post, sinabi ni Badoy kung papatayin niya ang huwes batay sa kanyang paniniwalang politikal at ang lahat ng kaalyado ng CPP, NPA, NDF ay dapat mapatay dahil walang pinag-iba ang isang miyembro ng CPP, NPA, NDF at ang kanilang mga kaibigan. Dapat rin anyang maging lenient o maluwag ang korte sa kanya. Base sa desisyon na sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, sinabi nito na ang mga pahayag ni Badoy ay hindi objective criticism, kundi malinaw na deklarasyon na ang korte ay tahasang pinaboran ang winning party o ang CPP, NPA, NDF. Kaugnay nito, humingi ng paumanhin sa Supreme Court si Badoy, subalit naninindigan na hindi niya pinagbantaan ng huwes o ang sinuman. Binigyang diin nito na siya ay isang doktor at ang kanyang trabaho ay magsalba ng buhay. I would like to apologize to the highest court in the land for the language, for the intemperate language and the tenor I took. I hear them, but I maintain that I never threatened anyone with harm. I am not a terrorist. The CPP, NPA, NDF is. Wala din anyang makapagpapatahimik sa kanya, lalo na sa laban kontra CPP, NPA, NDF. Ito ay para na rin sa mga magulang at kabataan na hindi mabibiktima ng recruitment ng komunistang grupo. Sa mga eskwela mismo, no, diyan ang mga recruiters nasa loob mismo. Gusto pa ba natin yon? Hindi na pwede yon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muli na namang inaresto ang drag queen na si Amadeus Fernando Paihente o mas kilala sa tawag na Pura Luca Vega. Si Pura ay inaresto ng Manila Police District kahapon. Ito ay matapos niyang magpiyansa ng 720,000 pesos 3 araw ang nakalilipas. Dahil yan sa 6 counts ng paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code o ang immoral doctrines, obscene publications and exhibitions at indecent shows. At Section 6 ng RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2021. Inilabas ng Pasay City Regional Trial Court ang hatol matapos makitaan ng merito ang reklamo na inihain ng kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas. Samantala, ang bagong kaso naman ni Pura kung saan ibinatay ng Quezon City Regional Trial Court ang warrant of arrest sa reklamo ng 3 church na affiliated sa Philippines for Jesus Movement. Roundup Balita. Inianunsyo ng Department of Social Welfare and Development ang paglalaan ng nasa 1.4 billion pesos na pondo para sa mga proyekto na layong ibsan ang epekto ng El Niño phenomenon. Sa isang pahayag, sinabi ng DSWD na kabilang sa mga proyektong ito ang Local Adaptation to Water Access o Project Lawa, gayon din ang Project Binhi. Ang Project Lawa ay isang pamamaraan o teknolohiya kung saan magkakaroon ng supply ng tubig sa mga komunidad. Habang layo naman ang Project Binhi na tugunan ang posibleng maging problema sa food supply. Ayon pa sa DSWD, makatutulong ang proyekto partikular na sa mga magsasaka at mangingisda at iba pang mahihirap nating kababayan na apektado ng climate change. Ang mga benepisyaryo ng programa ay lalahok sa 10 to 25-day cash for training at work programs na may katumbas na arawang sahod. Ipatutupad ito ng gobyerno sa mahigit 200 syudad at munisipalidad sa bansa. Iniyak ng Commission on Elections sa publiko na handa ang kanilang pwersa sakaling pagsabayin ang pagsasagawa ng plebisito para sa economic charter change at ang midterm elections sa 2025. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, handa ang komisyon na gawin ng magkasabay ang botohan, sumalit nangangailangan nila ito ng dagdag gastos sa gobyerno. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na praktikal lamang kung pagsasabayin ang plebisito at eleksyon sa 2025.
Muling iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi totoong may provisional arrangement sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Sa isang social media post, muling binigyan diin ni PCG Commodore J. Tariela, ang spokesperson for the West Philippine Sea, na matagal na panahon nang payapang nangingisda ang mga Pilipino sa Bajo de Masinloc bago pa dumating doon ang puwersa ng Chinese Coast Guard. Malinaw rin anya ang mensahe ng Pangulo ng Pilipinas hinggil sa pagbibigay ng suporta at proteksyon sa kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda doon. Hindi anya gaya ng mga Chinese Maritime Militia na nagpapanggap umanong mga ordinaryong mangingisda at sumusuporta sa bullying at harassment na ginagawa ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Ipinost rin ng opisyal ng isang video kung saan makikitang hinaharas ng Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc. Nagpalabas ng bagong memorandum order ang Malacanang na layong higpitan ang mga regulasyon kaugnay sa filing ng request para sa issuance ng proclamation ng Special Non-Working Days o Holidays. Inilabas ng Malacanang ang Memorandum Order No. 20 matapos maobserbahan ang dumaraming request na inihahain ilang araw na lamang bago ang nasabing event o petsa. Nakasaad din sa memo na dumarami ang request na naipafile sa ibang opisina na nagiging dahilan ng pagkabinbin ng deklarasyon ng holiday. Ang lahat ng request para sa Declaration of Holidays o Special Non-Working Holidays ay kinakailangang na ma-file lamang sa Office of the President o sa Office of the Executive Secretary. Ito ay kinakailangang gawin sa loob ng hindi bababa sa 30 araw bago ang nasabing petsa o event, habang mananatili naman sa diskresyon ng Pangulo kung magpapalabas pa ito ng proclamation. Sa ikatlong magkakasunod na buwan, muli na namang tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Tumaas ng 30 centavos per kilo ang kada kilo ng LPG simula ngayong araw. Katumbas ito ng 3 pesos and 30 centavos na taas presyo sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Ayon sa Petron Corporation, ito ay batay sa paggalaw ng contract price ng LPG sa international market ngayong buwan ng Marso. Noong nakaraang buwan, nasa 10 pesos and 45 centavos na taas presyo sa kada tangke ng LPG ang bumungad sa mga consumer. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry players, posibleng bumaba ng nasa 30 hanggang 60 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 20 hanggang 45 sentimos naman ang maaaring maging dagdag sa presyo ng gasolina at bawas na 30 hanggang 50 sentimos sa kerosene. Sa Lunes, i-anunsyo ng mga oil company ang final price adjustment na ipatutupad simula sa March 5. Isinailalim na sa disinfection ang mga upuan sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport kasunod ng mga reklamo kaugnay ng umano'y presensya ng surot o bed bugs. Kahapon, pinagtatanggal ang mga upuan sa waiting area ng mga terminal para i-disinfect at mawala ang mga peste. Nauna nang inireklamo ng ilang pasahero ang pangangati ng balat matapos umanong makagat ng surot mula sa mga upuan sa NAIA. Sa post ng isang pasahero, makikita sa video na gumagapang sa upuan ng mga kulay pulang insekto. Agad namang kumilos ang management ng NAIA upang aksyonan ang reklamo. Ayon sa MIAA, sa ngayon ay napuksa na nila ang mga surot sa Terminal 2 at 3 ng NAIA. Nangangamba ang isang party list solon sa sitwasyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos mapaulat ang mga reklamo kaugnay ng surot o bed bag sa paliparan. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, hindi lang abala sa mga kababayan o abala sa mga kababayan ang dulot nito, kundi naapektuhan ang imahe ng bansa. Alamin natin ang detalye sa report ni Rosalie Coz live.
Rosalie, ano ang detalye sa pahayag ng mambabatas at may panawagan ba siya sa kinauukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng mga suliranin sa NAIA? Ella, iminumungkahi ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino sa Department of Transportation o DOTR at iba pang kinauukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng malalim na pag-aaral upang matukoy kung ano-ano ba yung sanhi ng matinding congestion tsaka delay sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Nababahala rin ng mambabatas sa umiiral ng kalagayan sa NAIA Terminals 2 at 3, lalo na sa mga ulat ng mga umunay insidente ng surot at saka daga na nagdudulot ng pangamba at hindi magandang karanasan sa mga pasahero. Gayon din sa mabagal na daloy ng trapiko sa pasilidad ng paligid ng paliparan. Anya, hindi lang abala ang dulot nito sa mga kababayan, kundi nakaapekto rin sa imahe ng Pilipinas sa international community. Dagdag pa nito, hindi lang gateway sa tourism industry ang paliparan, kundi maging sa labor migration. Kaya malalagay sa alanganin ng kabuhayan ng overseas Filipino workers o OFW dahil sa posibilidad ng missed flight. Nagpatupad naman na ng disinfection sa NAIA ang Manila International Airport Authority o MIAA kasunod ng reklamo ng ilang pasahero ukol sa surot sa mga upuan. Posible namang imported o galing ibang bansa ang surot o bedbugs na napaulat sa NAIA ayon sa NAIA Terminal 3 Pest Control Service Operations dahil kumpara sa mga surot na meron dito sa Pilipinas, anila malaki yung nakita sa mga upuan ng Terminal 3. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Nararanasan din sa ibang bansa ang issue ng pagkakaroon ng surot sa paliparan. Ito ang binigyang diin ni Senator Grace Poe, chairperson ng Senate Committee on Public Services. Aniya, maging sa France ay apektado rin ng bedbugs ang train stations at maging hotel rooms. Bagamat hindi isolated incident ang napaulat na surot sa Ninoy Aquino International Airport, hinikayat nito ang pamunuan ng paliparan na gawing regular ang pag-check, disinfection at paglilinis sa mga pasilidad. Ganito rin ang kanyang panawagan sa lahat ng maintenance units sa mga pribado at pampublikong tanggapan. Pinangunahan ng Department of Justice o DOJ ang isang delegasyon sa United States. Bibisita ang mga ito sa key security at defense institutions sa Washington, D.C. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang layon ng delegasyon na ito? Magandang tanghali, Ella. Ang layon ng delegasyon na ito ay mapalakas ang defense capability ng Pilipinas alinsunod sa isinusulong ng National Security Council o NSC. Ito ay sa tulong ng mga makabago o technological advancement at security environment. Isang delegasyon ng Pilipinas ang nagtungo sa United States. Ito ay sa pangunguna ni Department of Justice o DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez kasama ang mahigit 20 senior government officials. Bahagi ito ng Annual Global Security and Development Study o GSDS. Inaasahang tatagal ang engagement ng delegasyon sa Amerika ng March 4, 2024. Bibisita din ang mga ito sa key security at defense institutions sa Washington, D.C. at gayon din sa New York. At bibisita din sila, Ella, sa U.S. Department of Homeland Security, U.S. Department of Defense, at the U.S. House of Representatives Committee on Armed Services. Magkakaroon din ng briefing hinggil sa domestic, regional, and global affairs, bilateral relations sa Pilipinas, maritime security, defense cooperation, at iba pa. Ayon pa nga kay DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez, dito ngayon sa kanilang ang delegasyon ng Pilipinas papunta dyan sa Amerika ay sila ay eager o target nila na mapalakas nga ang relasyon ng Pilipinas at gayon din ng bansang o ng United States of America. Yan ang ating update mula dito sa Manila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.
Sumiklab ang sunog kahapon sa Arms Corps sa Barangay Fortune sa Marikina City. Base sa report ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog daakong alas 3:52 ng hapon na sinasabing nag-umpisa sa Powder Depot o ang lugar kung saan nakaimbak ang mga pulbura na ginagamit sa paggawa ng bala. Ang Arms Corps ay isang establishment na gumagawa o nagmamanufacture ng baril at mga bala. Umakyat ng hanggang ikalawang alarma ang sunog kahapon, pero idineklara ring fire out dakong 5:20 p.m. Patuloy pang iniimbestigahan ng BFP ang dahilan ng sunog. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Kilala ang buwan ng Marso bilang Fire Prevention Month kung saan may mga aktibidad na nakahanda ang Bureau of Fire Protection upang maipaalala sa publiko ang mga bagay na dapat gawin upang makaiwas sa sunog. Mamayang hapon, isang kick-off ceremony ang gaganapin sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa Fire Prevention Month. At para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ba ang aasahan natin sa kick-off ng Fire Prevention Month mamaya at may datos na ba kung ilan na ang naitatalang sunog sa bansa sa nakalipas na mga buwan? Ella, mamaya inaasahan darating si Secretary Benhar Abalos ng DILG at magkakaroon ng fireworks display. Simula pa lamang ngayong Marso, Ella, ng buwan ng Marso ay halos nasa 2,000 na ang naitatalang sunog ng Bureau of Fire Protection. Ngayong araw, inilunsad ng BFP ang kanilang taunang Fire Prevention Month. Nagsagawa ng karabahan ang iba't ibang sangay ng BFP at mga fire volunteers sa iba't ibang panig ng bansa. Layunin nito ay na paalalahanan ng ating mga kababayan sa karampatang pag-iingat para maiwasan ng sunog, lalo na ngayong umiiral ng El Nino kung saan nakakaranas ng napakainit na panahon sa bansa. Halos 2,000 sunog ang kanilang naitala simula Enero hanggang Pebrero. Kabilang na dyan ang tumaas na insidente ng forest fire sa Benguet. Umabot rin sa 70 at 2 ang naitalang sunog sa Cordillera. Mas mataas ito kumpara sa nakalipas na taon. Ayon naman sa Office of the Civil Defense, 2 active na forest fire na lamang ang inaakula ngayon sa Cordillera mula sa 11 noong Martes. Epektibo rin daw ang ginagawang helibucket ng Philippine Air Force sa pag-apula ng sunog. Mamayang hapon, Ella, magsasagawa ng Fire Prevention Month Kick-Off parade sa Quirino Grandstand sa Maynila ang BFP. Inaasahang dadaluhan ito ng mahigit 1,000 BFP personnel, fire volunteers mula sa National Capital Region at mga non-government agency, gayon din ang mga national government. Diyan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Kasabay ng pagdiriwang ng Fire Prevention Month, isang simultaneous fire parade ang isinagawa ngayon sa Bulacan gamit ang kani-kanilang mga fire truck mula sa iba't ibang bayan at syudad. Mula sa Malolos, Bulacan, humingi tayo ng update kay Nestor Torres live. Nestor, kamusta yung isinagawang fire parade dyan sa Bulacan? Yes, Aga, kagandahan ito, sabay-sabay ito sa 21 bayan at 3 syudad sa Bulacan kung saan nga ay kasama rin yung iba't ibang mga departamento, kasama yung PDRMC at iba pang mga rescuer. Nagkaroon ng simultaneous motorcade mula sa 20 bayan at 4 na syudad sa ang Bureau of Fire Protection sa Bulacan. Hindi bababa sa 20 fire truck ang ginamit sa motorcade. Kasama din ng BFP, ng BFP ang sinasabing aktibidad, ang grupo ng Provincial Municipal Rescue at ang local government unit. Sa Malolos, 4 na fire truck ang ginamit at may kasama pa itong 4 na ambulansya. Kasama din ang DepEd at CDRRMO at Bulacan ISEP na umikot sa mga barangays at maging sa MacArthur Highway sa Malolos. Sa tema ng BFP ngayong taon ay pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Samantala, magsasagawa naman mamayang alas 3 nga ng hapon ang Provincial BFP ng Bulacan ng kick-off ceremony ng Fire Prevention Month sa SM Pulilan kung saan magkakaroon ng program. Maglalagay ng mga booth, imo-model din ang iba't ibang uniform ng BFP at ipepresenta rin ang iba't
iba't ibang kagamitan na may kinalaman para sa pamatay sunog at rescue. Kabilang na nga ang mga fire extinguisher, hose, nozzle at pagkakabit din ng hose na pagbuga ng tubig kapag sila ay re-responde. At yan mo din latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Patuloy na tinututukan ang Office of the Civil Defense Cordillera ang forest fire sa kabundukan ng Benguet. Ayon sa OCD-CAR, nasa 13 na ang naitalang forest fire sa probinsya. Samantala, handa naman ng United States Agency International Development o USAID na tumulong sa aerial suppression upang maapula ang forest fire. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, sa 13 forest fires sa Benguet, ilan na ang naapula o declared na fire out? Yes, Ella, sa patuloy nga na pagtutok ng Office of the Civil Defense Cordillera sa forest fire sa kabundukan ng Benguet, ayon sa OCDCAR Regional Director Albert Mogol, sa 13 lugar na naapektuhan ng forest fire sa Benguet, 5 ang naideklarang fire out. 5 ang under control status at 3 lugar ang nasa ilalim pa rin ng firefighting operations. Ilan sa mga nakikitang hamon sa OCD sa response operations ay ang lokasyon ng forest fire dahil hindi ito ma-access ng mga fire truck maging ang kakulangan sa mga kagamitan ng mga responders. Nagpasalamat naman ang OCD-CAR sa mga eksperto mula sa USAID na naghayag ng kanilang kahandaang tumulong sa suppression operations sa forest fire. Handang tumulong ang United States Agency for International Development o USAID sa aerial suppression operations ng mga otoridad sa forest fire sa Benguet. Ayon sa Office of the Civil Defense Cordillera, aktibo ang USAID sa pagbibigay ng estratehiya na may kinalaman sa paggamit ng helibucket para sa pag-apula ng forest fire. Tiniyak umano ng grupo ng Estados Unidos na handa sila sa anumang kapasidad na tumulong sa operasyon, maging ito man ay sa pagpapagamit sa kanilang resources. Nabatid na tuloy-tuloy din ang helibucket operations katuwang ang Philippine Air Force para maapula ang sunog sa kabundukan ng Itogon at Bukod, Benguet. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Aabot na sa 51 mga probinsya sa bansa ang apektado na ngayon ng matinding tagtuyot dahil sa El Niño phenomenon. Pero ayon sa Pag-asa, posible madagdagan pa ang mga lugar na ito sa oras na tumindi pa ang nararanasang mainit na temperatura at kakulangan ng mga pag-ulan. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano-ano ang mga lugar na apektado na ng El Niño ayon sa Pag-asa? Yes, Ella, base sa monitoring ng Pag-asa sa significant reduction ng pag-ulan sa iba't ibang lugar sa bansa, aabot sa 51 mga probinsya na ang apektado ng El Niño. 10 sa mga probinsyang ito ay nasa dry condition, kung saan sa dalawang magkasunod na buwan ay mayroong 21 to 60% na reduksyon sa pag-ulan. 17 ang nasa ilalim ng dry spell na dalawang magkasunod na buwan na 60% ang reduksyon sa pag-ulan o 3 magkakasunod na buwan na mayroong 21 to 60% na reduksyon sa pag-ulan. At 24 naman ang nasa tinatawag ng Pag-asa na meteorological drought condition na 3 magkakasunod na buwan na 60% ang reduksyon sa pag-ulan. Karamihan nga, Ella, sa 51 probinsya na apektado ng El Niño ay sinasabing nasa Luzon area at inaasahang sa katapusan ng Abril madadagdagan pa ito ng mga probinsya sa Visayas at Mindanao. Kaya darami ang mga probinsyang maapektuhan ng kakulangan sa tubig ulan kasabay ang pag-init ng panahon. Sa ngayon, Ella, patuloy ang monitoring ng Pag-asa at kanila ring inaantay ang report mula sa iba't ibang lugar para makapagbigay ng latest update kung madadagdagan pa ang mga lugar na makakaranas ng epekto ng El Niño. Ella? Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Mahigit 13,000 loose firearms o hindi lisensyadong mga baril ang naitala ng Philippine National Police o PNP sa Bicol Region.
Bunsod nito, hinikayat ng PNP ang mga nagmamay-ari ng mga armas na iparehistro na ang kanilang mga baril. Mula sa Masbate City, makibalita tayo kay Jerry Galicia, live. Jerry, ano na ang ginagawang hakbang ng PNP Bicol upang mairehistro yung mga tinatawag na loose firearms? Yes, Ella, nagsasagawa ng license to own and possess firearms registration caravan ang Police Regional Office o PRO 5 sa mga probinsya ng rehiyon dito sa Bicol. Tulad na lamang sa Masbate na may 3 araw na ngayon ang sinasagawang LTAP dito sa Cowboy Grilla sa siyudad ng Masbate. Isa itong one-stop shop sa pagkuha ng lisensya ng baril ng isang gun owner at maging ang rehistro ng mismong armas na nasa posesyon ng isang individual. Nandito na lahat ang kakailanganin requirement ng bawat magre-renew ng lisensya gaya ng neuropsychiatric examination, drug testing, maging ang pagbabayad para may proseso ang aplikasyon. Sa tala ng Regional Civil Security Unit 5, nasa 13,672 ang mga barila na kailangan may rehistro sa buong Bicol Region. Sa unang punta pa lang po ng ating mga local police ay kailangan na nilang i-deposit o ipakita yung baril nila. Kahanapin sa kanila po yun, yung baril nila upang mapakita na nandoon pa rin sa ano nila, sa pag-iingat nila yung baril. If not, ay kailangan nila mag-effort. Kung hindi nila ma-i-deposit within that visit, ay kailangan within the period of 30 days, yung unang katok pa lang sa kanila, may deposit na nila sa nearest police station. Ela po ang pangalawang isla from Masbate sa 6 na probinsya na may 2,082 ang naitalang walang lisensya mga armas na may tuturing ng loose firearms ng mga otoridad. Mas bumaba na ito kumpara na nakaraang taong 2023 na umabot sa 3,000 unregistered na mga barila. May palugit na 30 araw ang bawat gun owner para ma-deposit sa malapit na police station ang kalamang hindi lisensyadong mga barila. Sasailalim din sa Oplan Katok ang mga personahe na nagmamayari ng baril na kailangan na may parehistro. Nasa 300 individual na naka-avail ng pagpaparehistro at lisensya ng baril sa 3 araw na license to own and possess firearms ng PNP dito sa Masbate City. Yan ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Kasalukuyang nagsasagawa ng libreng medical mission ang programang Manibela kasama ang Members Church of God International sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Mula kaninang umaga, nasa 200 mga tsuper na ng public utility vehicles at mga empleyado ng PITX ang naserbisyuhan sa medical mission. Mula sa PITX, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano bang mga medical services ang hatid ng Manibela at MCGI dyan sa PITX? Hatid nga ng programang Manibela ng UNTV at ng Members Church of God International yung iba't ibang libreng serbisyong medikal at legal dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kasama dyan yung free medical check-up, yung dental, yung legal at saka yung check-up sa mata, massage therapy at pagbibigay ng libreng gamot. Bandang alas 6 ng umaga kanina, nagsimula ng pumila ang mga tsuper ng pampublikong sasakyan dito sa PITX. Sila yung pangunahing benepisyaryo nitong free medical services na may temang Stop, Check Up, and Go na inisyatibo ng programang Manibela. As of 10 a.m. kanina, nasa 200 mga tsuper, inspektor, konduktor at mga empleyado na ng PITX ang libreng naserbisyuhan. Ayon sa kanila, malaking tulong ito dahil hindi na nila kailangang gumastos at dito na rin mismo sa kanilang trabaho ang libreng serbisyo kaya hindi nagugugol ng mahabang oras kung pipila pa sila sa ibang medical services. Ayon naman sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, ito ang kauna-unahang malakihan at kumpletong medical services na isinagawa mula ng matatag ang transportation hub na ito. Samantala, bukod sa medical services,
services, meron ding libreng konsultasyon sa mga government agencies kagaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund. Aga kanina nakausap natin si Jason Salvador sa spokesperson ng PITX at nasabi niya nga na sana hindi ito yung una at huli na free medical services dito sa mga PUV drivers para mas marami pa yung mapagserbisyuhan. At hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin itong activity na ito dito sa PITX at patuloy na pumipila yung ibang mga driver ng mga bus, ng mga minibus dito sa PITX, pati yung mga empleyado nitong mismong transportation hub. Yan muna ang ating latest live mula dito sa PITX. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Nagsanib pwersa ang Members Church of God International o MCGI at 7 municipal mayor sa bansang Honduras sa layuning mapaigting ang pagbibigay serbisyo publiko para sa kanilang mga mamamayan. Isang kasunduan o Memorandum of Understanding ang nilagdaan upang matulungan ang mas marami pang mahihirap at higit na nangangailangan ng kawanggawa. Narito ang report ni Jovi Burmas. Ang Honduras ang isa sa pinakamahirap na bansa sa Latin America and Caribbean region na may mahigit 10 milyon ang populasyon batay sa ulat ng World Bank. Tulad sa bansang Pilipinas, marami rin dito ang problema ang pagpapagamot o pagpapatingin sa doktor dahil kahit ang pang-araw-araw nilang makakain ay hirap silang makakuha. Kaya naman isa ito sa mga bansang narating ng MCGI Cares. November 2022 pa nang magsimulang magdaos ng medical mission at free store ang MCGI sa bayan ng La Ceiba, Honduras. Sa mahigit 263 baryo o mas kilala sa tawag na kolonya, 53 na rito ang napagsilbihan ng MCGI. At para mas mapalawak pa ang mararating ng kawanggawa ng Members Church of God International, nakipagtulungan ng grupo sa pangunguna ng overall servant na si Kuya Daniel Razon sa 7 alkalde o municipal mayor sa Honduras. Kabilang din sa mga pumirma sa Memorandum of Understanding ang ilang sangay ng pamahalaan tulad ng Air Force, Military, Fire Brigade, National Police, Community Development Office at iba pa. Ayon sa kasunduan, ipagpapatuloy at palalawigin ng MCGI ang pagbibigay nito ng free public services sa mga mamamayan ng Honduras, katulong ang mga nasabing ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng medical missions, free store, pagkakaloob ng mga libreng gamot, assistive devices at iba pa. Naging mainit naman ang pagtanggap ng mga puno ng lokal na pamahalaan sa panukala ng MCGI. Well, first off, I would like to thank MCGI Cares, or like they call it in Spanish here, Media Cuida. Their project has done beautiful things and great things, for our people. They have helped the most needed, which is something I'm really thankful for, and definitely they have transformed lives. One of the things I like the most is it's not just that they're doing something good, it's that it's also been done with love. Agradecido porque el Señor nos ha puesto en nuestro camino. Hemos orado mucho para que proyectos como estos lleguen a nuestras comunidades, para poder sensibilizar y hacerle ver a las personas y a la humanidad que todavía existen personas buenas en el mundo y que a través de ustedes podamos ayudar con cosas positivas a través de la palabra de Dios. Y ese amor que Él transmite a través de esta organización, como para estar muy alegres y contentos. Especial realmente para el tema de ayuda humanitaria en los municipios, en el cual pues está el tema de lo que es brigadas médicas, atención a personas con capacidades especiales, el tema de una tienda gratis para la gente más vulnerable de los municipios, y esa es la situación que estamos enlazando en un acuerdo de entendimiento, ¿verdad?
Nagpapasalamat din ang mga government officials dahil nakarating sa kanilang bansa ang gawang mabuti ng MCGI at sa pagdating ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon sa kanilang lugar. Well, it is amazing that hermano Daniel is here in our country. I say thank you God for hermano Daniel coming in our country to give love and somebody tells today that hermano Daniel Razon is blessing the life. We only say God that he keeping the life of hermano Daniel Razon and all the community of the Midi Cuida. There are no words. This group of people, all the members of Midi are just people that are just full of love. And when you are next to any of them members, you can feel the love of God through them. And I think this is just marvelous because it's not like a missionary group. It's not a group. You can feel it. You can feel this love and this blessing coming from God throughout any of your members. And I think this is just something that is just coming from God. Kasabay ng ginawang paglagda sa Memorandum of Understanding ng MCGI at government officials sa Honduras ay ang medical mission at free store, kung saan may nakapagpatingin sa doktor na bigyan ng libreng gamot at vitamins. May nakapagpatingin ng mata at syempre may uwi na rin silang libreng salamin. May nagpabunot ng ngipin at iba pang medical services. Primeramente vamos a dar gracias a Dios por el convenio que están haciendo las municipalidades para poder ayudar a las personas que tengan menos recursos y así poderlas ayudar a ellas. No, agradecido, verdad que hayan venido a nuestro país para podernos ayudar. Gracias. Porque mi familia se va a alegrar mucho, porque hoy está comida, porque la necesito, ¿verdad? Y pues yo le doy gracias a Dios porque por él y ustedes recibí esta ayuda. Yo trabajo en la policía municipal y a mí me ponía alegre porque yo nunca había visto una iglesia que están ayudando. Y la iglesia de Dios para mí más importante, que Dios está haciendo maravilla. Porque Dios todo, para Dios todo es posible. Ikinatuwa ng mga local volunteers ang layunin ng MCGI na mas mapalawak pa nito ang sakop ng paggawa ng mabuti sa mga katabing bayan upang mas marami pang mapagsilbihan. Thank you first of all for having me. I think what motivates me most of all is seeing how you guys help people out, how people are able to leave this place happy, content, and with all the help they actually needed. That just makes my heart just like explode with happiness and love, because I can see that you guys do everything with so much love and just with like a pure intention of helping others. So that's why I love coming here to help out every time that I could. I actually think that's great because here in our country it's really hard to get that kind of help, even public medicine or help from doctors is really hard to get. Por lo tanto veo que esta iglesia pues ayuda bastante y por esa razón yo estoy aquí cada mes apoyándolos. No me pagan nada, estoy aquí haciéndolo porque sé que cuando servimos a Dios, cuando servimos a nuestros semejantes también servimos a Dios y Él nos bendice. Masaya namang pinasalamatan ni Kuya Daniel Razon ang mainit na pagtanggap ng mga mamamayan sa Honduras sa gawang mabuti na isinusulong ng MCGI. With God's help, everything is fine and we are very happy because we were accepted and welcomed by the people of Honduras, and
we are very thankful that they are helping us in serving your people here in Honduras. Yes, and we really appreciate the cooperation of our mayors here in Honduras because we know that they can help us in bringing all these services in your country. To all the people of Honduras, gracias a Dios por su oportunidad that we can be of help to your people here in bringing the words of God and also in bringing the help that the people of Honduras need, especially the spiritual side of our mission and also the other side of our mission that we be of help to all our citizens in whatever manner that we can be of help to all of you. Well, first of all, very grateful and thankful as well with Hermano Daniel and with Midi, because it's such a great thing, and it's not you just came once to help. It's something that continues and it keeps growing. It's very hard to explain how happy I am, and you know, if I can tell other people or other churches, this is the #1 church in the world, because no other church has given so much. Thank you, thank you. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 10, versikulo 4 na nagsasabi, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!